So, hindi ko maiwasan mga ka-low-carb na i-identify ang papel ng mga multinational at transnational corporations. Ito yung mga big food manufacturing companies na simulat sa Paul ay dumagsa dito sa Pilipinas at sila ang naging instrumento sa paglaganap ng mga ganitong mababa sa kalidad ng mga nutrisyon ng mga pagkain. So, ang malawak na paglaganap ng processed foods ay hindi maaaring may sakatuparan nang wala ang partisipasyon ng mga malalaking multinational at transnational corporations na ito na siyang nanguna sa paggawa. Sila ang gumawa ng marketing. Sila ang nag-distribute ng mga produktong ito sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas. Ilan sa mga prominenteng kumpanya na may malaking papel sa industrialized food production ay ang mga sumusunod. Kilalang-kilala niyo ito. Number 1, yung Nestle. Isa sa pinakamalaking food and beverage company sa buong mundo ito. Nagsimula ang operasyon nito sa Switzerland, ngunit mabilis na lumawak sa iba't ibang bansa. Ang Nestle ay kilala sa mga ready-to-eat meals, instant coffee, powdered milk, at iba pang mga processed food items. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, pinasok ng kumpanya ang iba't ibang linya ng mga instant at canned products na naging popular dahil sa convenience na dulot ng mga ito. Number 1, yung Nestle. Number 2 ay ang Unilever. Ang Unilever ay isang British-Dutch multinational company na kilala sa mga produktong pagkain at inumin tulad ng margarine, ng ice cream, at ready-made na mga sauce. Isa sa mga nangungunang kumpanya sa pagpuproseso ng pagkain. Ang Unilever ay nagpauso ng paggamit ng mga additives upang mas mahaba ang buhay ng mga produktong ito. No? Humaba ang shelf life nito. Ang ikatlo ay ang Coca-Cola Company. Ang Coca-Cola Company, maliban sa soft drinks, pinalawak ng Coca-Cola ang mga produkto nito upang isama ang iba pang processed beverages at snack foods gaya ng mga canned juices at mga bottled water. Ang tatak na ito ay naging simbolo ng globalized processed food culture. Ang ikaapat ay ang PepsiCo. Kilala sa mga snack foods tulad ng chips at soft drinks. Ang PepsiCo o Pepsi-Cola ay isa sa mga pioneer sa produksyon ng mga highly processed snack foods. Ang kanilang mga produktong tulad ng Lay's, ng Doritos, at iba pang mga packaged snack ay malawakang tinatangkilik dahil sa convenience at extended shelf life ng mga ito. Ang panglima na multinational company ay ang Kraft Heinz Company, isang American food giant na may hawak ng mga kilalang processed foods na brand gaya ng Heinz Ketchup, Kraft Cheese, at iba pang canned goods. Malaki ang kontribusyon ng Kraft Heinz sa mga pag-introduce ng mga pre-pack, ready-to-cook at ready-to-eat foods item na mga ginagamit sa mga tahanan at sa mga restaurant. Ang panganim ay ang General Mills, isang American multinational na nagpo-produce ng mga cereal, snack foods at instant meals. Kasama sa kanilang mga produkto ang kanilang kilalang processed food brands gaya ng Cheerios, Betty Crocker at Pillsbury noong 1950s. Lumawak ang kumpanya sa iba't ibang uri ng processed food mula sa cereal hanggang ready-to-mix baking products. Okay, so anim lang ang aking binabanggit na mga kumpanyang ito, pero marami pang iba pang mga dayuhang kumpanya na nakabase dito sa Pilipinas ngayon para ipalaganap ang mga ganitong high carbohydrates na non-essentials at mababa sa kalidad sa nutrisyon ng mga pagkain na tinawag nilang processed food, fast food. Okay.